Matatandaan noong 2024, binanggit na ni Vice President Sara Duterte na 2 tao lamang ang may hawak ng budget ng Pilipinas. Tinukoy noon ng Vice Presidente sina dating Speaker Martin Romualdez at dating Appropriations Committee Chairman Zaldico. Makapangyarihan ang posisyon ni Romualdez at Co noon sa Kamara nang pangalalan sila ng VP. Ngunit ngayon, kapwa ay tinanggi na Cot Romualdez na sila ang nasa likod ng umunay nakawan sa pondo ng bayan. Sa pahayag ni Co, idiniin niya si Romualdez at ang pinsan nitong si Pangulong Bongbong Marcos sa mga naganap na budget insertion. Itinanggi naman ni Romualdez ang bintang at itinuro ang Executive Department. The following day, sinabi ni SECMI na approve na si Presidente BBM sa lahat na binawasan na ahensya. Masaya na ang Pangulo dahil naipasok ang gusto niyang 100 billion insertion. Wala pong perang napunta sa akin. Lahat po ng insertion napunta sa ating Pangulo at Speaker Martin Romualdez. If this is a political play to push me out and close the story, tarnishing my name and my reputation, then I'm telling everyone now, I will not go quietly and I will not go alone. I will not be the fall guy for other people's corruption. Pinabulaan na naman ng Malacanang lahat ng mga paratang ni Cot Romualdez. Katunayan, palaging sinasabi ni Yuse Claire Castro na ang Pangulo mismo ang nag-utos na buksan ang investigasyon sa flood control projects. Layunin daw ng Presidente na mapanagot ang lahat ng mga sangkot kaya binuo ang Independent Commission on Infrastructure o ICI. Dahil dito, kinesyon ng palasyo kung paano masasangkot ang Pangulo sa anomalya gayong siya mismo ang humihingi ng hustisya tungkol dito. Sa isang panayam kamakailan sa The Hague, nagbigay ng komento si VP Sara Duterte. Ito matapos kasuhan ng Ombudsman si dating Speaker Romualdez bilang inihinalang mastermind sa korupsyon sa flood control. Iba naman ang sinasabi ni Martin Romualdez at ni Zaldico. May hamon naman ng Vice Presidente kina Romualdez at Co. Kung totoo talaga na interesado si Zaldico at si Martin Romualdez sa hustisya, hindi lang para sa kanila sarili, hindi para na sa taong bayan at sa Pilipinas, dapat sabihin nila kung ano. Para naman sa political analyst na si Professor Malu Tiquia, hindi dapat tuminto kina Romualdez at Co. ang investigasyon sa budget insertions. Kung naiintindihan niyo yung budget process, hindi naman pwedeng ang mastermind lamang si Speaker at si Co. May pumirma ng budget, kaya naging batas. May nag-release ng allocation at yan is purely executive. So, kung tinatanggap ng Ombudsman yung sinabi ni Co at ng Brave 18 at huminto sila kay Speaker, may problema ako doon. No? May problema ang ilang kababayan natin dahil naiintindihan natin dito sa Pilipinas kung walang basbas ng Pangulo, walang mangyayari. Para sa Diyos sa Pilipinas, kung Mahat, MJ Mondeha, SMNA News.